Sa ulo ng mga balita, Rodi Yorme na nga ba? Jobless sa Pilipinas, nabawasan. Philippines, world's safest place sa pandemya. Lima, nailigtas sa palubog na bangka. Piso, muling nakabawi. AJ Raval, hindi kabit, pinag-iinitan lang. Ivana Alawi, 2021 Top Creator. Harry Potter Reunion Special, pinasilip na. Bagong kabanata para kay Arwind Santos. Ulan, asahan sa buong bansa. Magandang umaga, ako si Roy Pelavelio at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong Miyerkules ng umaga, ika-8 ng Disyembre 2021. Malakas ang ugong nitong Martes na maaari umanong magkaroon ng alyansa sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso para sa 2022 national elections. Gayunpaman, ayaw magkomento ng Malacanang kaugnay sa mga lumalabas na posibilidad. Kung matatandaan, sinabi ni Dumagoso na welcome sa kanya ang endorsement mula sa Pangulo matapos umatras ang standard bearer ng PDP laban na si Senador Christopher Lawrence Bongo sa kanyang kandidatura. Dagdag pa ni Dumagoso, welcome din ang Pangulo sa kanyang senatorial lineup. Ayon naman kay Cabinet Secretary at Acting Palace Spokesperson Carlo Nograles, ang mga sinabi ni Dumagoso ay patunay na may kumpiyansa pa rin ang sambayanan kay Duterte at maaaring pala rin itong makapasok sa Senado. Pero saad ni Nograles, ayaw niyang pangunahan kung ano ang mangyayari sa susunod na araw at buwan, pati na ang magiging desisyon ng iba't ibang mga kandidato na tumatakbo at iba't ibang mga partido na nais pang mag-endorse kay Pangulong Duterte. Itong nakaraan, nag-file ang Pangulo ng kanyang Certificate of Candidacy para pagkasenador sa ilalim ng federalismo ng dugong dakilang samahan. Habang ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio naman ay tumatakbong Vice President sa ilalim ng Lakas CMD at katandem si dating Senador Bongbong Marcos na tumatakbo naman sa pagkapresidente. Sunod-sunod ang balita hinggil sa pagbaba ng bilang ng mga Pinoy na nagugutom, magbaba ng inflation at mga trabaho at magandang sinyalis ito na patuloy na nagiging normal na ang kalagayan ng bansa matapos ang halos 2 taon na pagtama ng coronavirus disease. Batay sa pinakahuling survey ng social weather stations, nabawasan ang bilang ng mga pamilyang Pinoy na nakaranas ng kagutuman matapos naman ang resulta ng SWS kung saan lumalabas na umabot na lamang sa 10% or 2.5 million ang nalipasan ng gutom sa nakalipas na 3 buwan. Base sa survey ng SWS, mula 12 hanggang 16 ng September, bumaba ng 3.6 points ang hunger rate mula sa dating 13.6% o tinatayang 3.4 milyong pamilya noong Hunyo 2021. Ito'y mas mababa ng 11.1 points kumpara sa 21.1% na naitala na kagutuman noong 2020. Bukod sa kagutuman, bumaba rin ang inflation rate sa bansa noong Nobyembre sa 4.2%. Base sa ulat mula sa Philippine Statistics Authority, mas mababa ito kumpara sa 4.6% noong Oktubre. Samantala, bumaba rin ang bilang ng mga walang trabaho matapos namang makapagtala ng 7.4% na unemployment rate ngayong Oktubre 2021. Mas mababa ito kumpara sa 8.9% na unemployment rate noong Setyembre. Inaasahang gaganda pa ang mga datos ngayong patuloy na nagbubukas ang ekonomiya at bumababa ang mga kaso ng COVID-19. Bunsod na rin ang patuloy na ginagawang pagbabakuna ng pamahalaan.
Magandang balita ito ngayong papalapit ang Kapaskuhan sa harap naman ng pagnanais ng administrasyon ng mas magandang Pasko para sa mga Pinoy. Hangad mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang masayang pagdiriwang ng Pasko sa bansa. Sinabi ni Duterte na isang milagro ang nararanasang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19 at bagamat may banta pa rin ang bagong Omicron variant, inaasahan na maipagdiriwang ang Pasko ngayong taon ng mas normal. Sinabi ni Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na ang Pilipinas na ngayon ang pinakaligtas na mapupuntahang lugar sa buong mundo sa panahon ng pandemya dahil sa mga proactive na intervention nito na nagresulta sa pagbagsak ng mga kaso ng COVID-19. Yan ang nihag ni Concepcion kasabay ng statement ng Palasyo tungkol sa pagtaas ng ranking ng bansa sa 2021 Nikkei Asia COVID-19 Recovery Index mula 103rd noong Oktubre 2021 papuntang ika-57 na pwesto noong Nobyembre 2021. Sinabi ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles na ang pag-unlad ay isang malinaw na indikasyon na matagumpay na nalalabanan ng bansa ang highly transmissible Delta variant. Ayon sa Nikkei Asia, mas maganda ang naging kalagayan ng Pilipinas kumpara sa Australia, United States, Thailand, Russia, Singapore, Germany, Switzerland at Vietnam. Sa Talk to the People address ng Pangulo noong Lunes, sinabi ng ekspertong si Father Nicanor Austriaco na nakamit ng Pilipinas ang substantial population immunity mula sa natural at vaccinations habang kinakaharap ng bansa ang nakahahawang Delta variant. Ayon pa kay Austriaco, kasama ng mataas na mobility level sa mga nakaraang buwan, ang mga aktibong kaso ng COVID-19 at hospitalization sa bansa ay kasalukuyang nasa pinakamababang antas nito sa nakalipas na 20 buwan. Magbabalik ang Tribune News on Cue matapos ang ilang paalala. Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Chris masaya, pagsama-sama. Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula. Tuloy-tuloy lang, Bong. Magandang araw mga katribu! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelevelo, Comfy Manalo, Atty. Lia Badillo Crisostomo, Vernon Velasco, Kim Sancha at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas na ang mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan natin ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments ng aming programa. Maaari niyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings, mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa Gising Na! Botomoto Halalan 2022, The Daily Tribune Special Coverage. Chris masaya, pagsama-sama. Nagbabalik ang Tribune News on Cue. Nailigtas ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard
ang 5 sakay ng isang bangka na malapit ng lumubog sa Cabo Island, Surigao City. Ang 4 na pasahero at ang operator ng bangka na humingi ng tulong na magkaaberya sa biyahe noong Sabado, kung saan galing ang mga ito sa Barangay Buena Vista, Surigao City at papunta sana sa Barangay Balibayon. Sa parte ng Cabo Island, nasira ang likuran ng bangka dahil sa malalakas na hangin at hampas ng alon. Ayon sa Coast Guard, bumiyahe pa rin ang bangka sa kabila ng pagkakasuspindi ng mga biyahe dahil sa gale warning sa sama ng panahon. Walang nasaktan sa insidente at ligtas na nakauwi ang 5 sakay ng bangka. Paalaala ng Coast Guard, laging sundin ang mga inilalabas na gale warning tuwing may namomonitor na sama ng panahon o malalaki ang alon sa dagat para maiwasan ang mga ganitong insidente. Nakabawi ang piso sa isinagawang kalakalan ngayong Martes matapos magsara sa 50 pesos and 38 centavos kada dolyar. Mas mataas ito ng 3 sentimo kumpara sa palitan noong Lunes na nasa 50 pesos and 41 centavos kada dolyar. Tumaas din ang trading sa stock market matapos na magsara sa 7,147.30. Samantala, nakapagtala rin ang mas mababang inflation rate ngayong Nobyembre na nasa 4.2% at mas mababang ang unemployment rate na 7.4 ngayong Nobyembre. Ayon sa mga eksperto, nakatulong ang mga ito sa pagtaas ng halaga ng piso. Binasag na ni AJ Raval ang kanyang pananahimik kaugnay sa isyong kinasasangkutan niya sa magkasintahang sina Barbie Imperial at Diego Loizaga. Sa isang panayam kasi kay Barbie ay naibulalas nito na gusto umanong maging kabit ni AJ at magkaroon ng relasyon kay Diego. Kaya sa eksklusibong panayam ni Ana Pinggol para sa Pika Pika Showbiz sa YouTube, dinipensahan ni AJ ang kanyang sarili. Ani AJ, hindi raw totoo at natawa na lang siya sa mga paratang sa kanya dahil sunod-sunod na rin ang mga issues ng mga taong nag-iinit dahil sa kanya. Nilinaw din ni AJ na hindi sila nagkaroon ng relasyon ni Diego. Never daw nanligaw si Diego sa kanya at kailanman ay hindi naging sila. Minsan lang daw niyang nakasama sa set ang aktor sa pelikulang Death of a Girlfriend. Pinabulaanan din ni AJ na siya ang nag-feed social media personality na si Zian Gaza ng chismis tungkol sa kanila ni Diego at may pakiusap pa si AJ kina Barbie at Diego. Sana raw ay huwag na siyang idamay pa sa relasyon nila kung saan ay hindi siya kasali. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. Chris Masaya, pagsama-sama. Ang Daily Tribune may digital shows na din. Dahil sa mas lumalaki at mas lumalakas nating tribu, handog sa inyo ng Daily Tribune ang mga programang magbibigay buhay araw-araw. Be informed at mag-good vibes tuwing umaga sa programang Gising Na. Be updated sa news and happenings sa Tribune News on Q. Mas kilalanin pa natin ang mga paborito nyong atleta sa programang The Athletes Tribune. Alamin ang latest entertainment sa programang What's Up. Ma-inspire sa mga kwentong hatid ng Perfect. Search lang ang Daily Tribune sa inyong Facebook at Tribune Now on YouTube. See you there mga katribu! Botomoto Halalan 2022, the Daily Tribune special coverage. Chris Masaya, pagsama-sama. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Si Ivana Alawi,
ang pinangalan ng nangungunang tagalikha ng nilalaman sa YouTube para sa taong ito. Bilang reaksyon sa kanyang pinakabagong gawa, nagpasalamat si Alawi sa kanyang Instagram story na sinamahan ng teary-eyed at heart emoji. Sa kasalukuyan, nakagawa na si Alawi ng 122 videos at nakakuha ng higit sa 936 milyong pinagsamang views para sa lahat ng kanyang mga nilalaman sa YouTube. Mayroon ng mahigit na 14.4 milyong subscribers si Alawi mula nang gawin ang kanyang channel sa YouTube noong Hunyo 2018. Ang kanyang vlog ay may malawak na hanay ng nilalaman mula sa A Day in My Life na mga clip, Q&A sessions, hanggang sa mga kalokohan sa kanyang kapamilya at malalapit na kaibigan. Bilang karagdagan sa pagiging nangungunang tagalikha ng nilalaman, ang kanyang vlog kung saan nagsagawa rin siya ng kalokohan sa kanyang ina ay isa rin sa mga pinapanood na video sa YouTube noong 2021. Bukod kay Alawi, ang iba pang content creators na nakapasok sa top 10 ay ang lifestyle vlogger na si Zainab Haraki, celebrity sisters na sina Alex at Tony Gonzaga, at kapamilya TV host na si Vice Ganda. Kasama rin sa listahan sina Donalyn, Skustakli, Mika Salamanca, Hash Alawi at Kong TV. Inilabas na ng HBO ang Max teaser para pinakahihintay na reunion ng mga bituin ng Harry Potter franchise. Ang 50 segundong clip ay nagpapakita kina Robbie Coltrane at Matthew Lewis na gumaganap bilang Hagrid at Neville Longbottom. Pinasilip din ang sikat na Platform 9 3/4 sa King's Cross Station. Ang muling pagsasama-sama ng cast ng Harry Potter sa pangunguna ni Daniel Radcliffe, Emma Watson at Rupert Grint ay bahagi ng pagdiriwang ng ika-20 anibersaryo ng blockbuster film franchise. Bukod sa mga nabanggit na bituin, kalahok din sa reunion special sina Tom Felton, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Director Chris Columbus, at iba pang mga bituin ng 8 pelikula. Pinamagatang Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts. Ang espesyal ay kinunan sa London, kung saan ginawa ang unang pelikula. Ipapalabas ito sa Enero 1 sa streaming platform na HBO Max. Mapapanood naman ng mga Pinoy fans ay ang anniversary special sa HBO Go. Isinalaysay ni Arvind Santos ang bagong kamalata sa kanyang makasaysayang karera sa pagsasagupa ng Northport at Alaska sa pagbubukas ng Philippine Basketball Association Governors Cup ngayong araw sa Inari Sports Arena sa Pasig City. Magaganap ang aksyon alas 3 ng hapon kung saan ay formal nang susuotin ni Santos ang bagong uniforme sa unang pagkakataon. Aksyon din sa umaatikabong opening day doubleheader ang dating koponan ni Santos, ang San Miguel Beer, na sasalubong sa NLEX sa 6 p.m. nightcap. Ang Beermen na nagpakawala sa mga veteranong sila Santos at Alex Cabagnot sa off-season ay magmamarcha with fire in their eyes kasama ang import na si Brandon Brown. Sasamahan ni Brown ang rock-solid crew nina Junmar Fajardo, Terence Romeo, Mario Lassiter, CJ Perez, Mot Tautua, at mga bagong manlalaro na sila Vic Manuel at Simon Inciso. Sinabi ni San Miguel coach Leo Austria na ang season-ending conference ang pinakamahirap na ipanalo para sa kanila, kaya doble ang kanilang pagsisikap para mabawi ang karangalan. Ngayon, umaasa si Austria kay Brown na hindi estranghero sa liga matapos palakasin ang Phoenix Super LPG noong 2017. Ganun pa man nakatuon ang lahat ng koponan ng Northport matapos ang malamyang performance sa Philippine Cup. Malaki ang pag-asa ng Batang Pierre nang kunin nila ang journeyman na si Cameron Forte para makasama sa frontline na binubuo nila Greg Slaughter, Jamie Malonzo at Santos. Kasama rin sila Robert Bolick at Kevin Ferrer na namamahala sa backcourt. Magiging maulap ang kalangitan
na may kaakibat na kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, Surigao Provinces, Dinagat Islands at Davao Oriental, dala ng shear line o trough ng low pressure area. Sa Aurora naman at hilagang bahagi ng Quezon, kasama na ang Polillo Islands, Camarines Provinces at Catanduanes, ay magiging maulap at maambon din, dala naman ng amihan. Sa Metro Manila, ang mga nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas ay magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may kasamang isolated light rains, bunsod din ng amihan. Ang localized thunderstorm ay magdadala naman sa nalalabing bahagi pa ng Mindanao ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may kasamang isolated rain showers. Ang temperature sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 28.6 degrees centigrade at 20 degrees centigrade. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod: the SM Store, Araneta City, Department of Tourism, MG Motors, Hina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Mga katribo, 17 days na lang po, Pasko na. Muli, ako si Roy Pelovelio at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Is this the real life? Is this just fantasy? Call it a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anywhere the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun, but now I'm gonna throw it away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. It's too late, my time has come. Send shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave it all behind and face the truth. Mama, I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. I see a little silhouette on my man. Scaramouche, Scaramouche, with you to the fandango. And the world like this.
mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a double put inside for me. For me. For me. So you think you can stone me, spit in my eyes. So you think you can love me, and leave me to die. Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me.